Nagsisimula ang eksena sa pamamagitan ng pagbibigay ng kontekstong pangkasaysayan na nagpapaliwanag na noong huling bahagi ng 1800s, nagkaroon ng komperensya na ginanap upang hatiin ang African Congo Basin. Sa kaganapang ito, inagaw ni Haring Leopold II ng Belgium ang kontrol sa mahahalagang mineral ng rehiyon na humahantong sa malaking kita para sa kanyang bansa. Gayunpaman, pagkatapos ng 5 taon, ang mga mapagkukunan ay nagsimulang matuyo na nag-iipon ng napakalaking utang para sa estado. Upang matugunan ang isyong ito, ipinadala ni Leopold si Kapitan Leon Rom upang i-secure ang mga mahalagang diamante ng OPAR. Makikita natin si Leon na pinamunuan ang isang grupo ng mga armadong lalaki sa rehiyon ng Congo. Matapos ang mahabang paglalakad, nadatnan nila ang isang malaking rock formation na kahawig ng mukha ng tao. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng ilang tunog na nagmumula sa fog na nagudyok sa kanila na pamwesto. Nang ihagis sa kanila ang isang sibat, nagpaputok ang mga tauhan ni Leon na ikinamatay ng 12-dosenang mga tribong Aprikano. Habang naglalakad sila ng pasulong sa fog, natuklasan nila ang isang malaking bilang ng mga tribesmen na nakapalibot sa kanila mula sa itaas ng mga bato. Kasunod nito, ang lahat ng mga lalaki ay pinatay ng mga mandirigma na naiwan lamang si Leon na nag-iisa. Ang pinuno ng tribo, na si Chief Mabonga ay nagpakita at nagmungkahi ng deal kay Leon, mga brilyante kapalit ng isang partikular na tao, si Tarzan. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa England kung saan ang punong ministro ay nakipag-usap sa isang lalaki na nagngangalang John Clayton III, Earl ng Greystoke. Siya ay inanyayahan ni Haring Leopold na manguna sa isang ekspedisyon sa Boma, Congo, dahil siya ay itinuturing na isang tunay na Tarzan. Gayunpaman, magalang na tinanggihan ni John ang imbitasyon at umalis. Isang Amerikanong envoy na nagngangalang George Washington Williams ang sumusunod sa kanya sa labas at sinubukan siyang hikayatin na isaalang-alang ang iba. Ipinaliwanag niya na hindi nagbabayad si Leopold sa kanyang mga pautang at ang pagbisita mula sa Greystoke ay makakasiguro ng impluwensya ng Britain sa Congo. Higit pa rito, inihayag ni George ang kanyang mga hinala na inaalipin ni Leopold ang mga tao at sa wakas ay hinikayat si John na pumunta sa Congo upang matuklasan ang katotohanan. Kasunod nito, makikita natin ang isang pagbabalik tanaw sa nakalipas na mga dekada nang ang mga magulang ni John ay nakaligtas sa pagkawasak ng barko ngunit napadpad sa kagubatan ng Aprika. Itinago ng ama ni John ang kanyang sarili at ang kanyang buntis na asawa sa isang treehouse. Nakalulungkot, namatay siya pagkatapos ipanganak si John. Makalipas ang ilang araw, ang ama ni John ay sinalakay din at pinatay ng isang pangkat ng mga gorilya. Ang maliit na si Juan ay inampun noon ng mga Mangani, isang lahi ng mga unggoy. Nang siya ay lumaki, umalis si John sa Africa para sa kanyang Greystoke Estate sa Britain kasama ang kanyang asawang Amerikano na si Jane. At ngayon, niyakap niya ang isang bagong buhay bilang isang mayamang maharlika. Sa kasalukuyan, pinuntahan ni John ang kanyang asawa na nagsasagawa ng isang klase kasama ang isang grupo ng mga bata. Nang maglaon, pribado niyang ipinaalam sa kanya ang tungkol sa paglalakbay sa ekspedisyon na pumupuno sa kanya ng pananabik. Noong una ay sinubukan ni John na pagbawalan siya na samahan siya dahil hindi ito ligtas. Gayunpaman, sa huli ay sumuko siya nang pinilit niya ito. Kinabukasan, naglakbay sina John, Jane, at George sa Congo. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga leon at magiliw na nakipag-ugnayan sa kanila si John. Pagkatapos ay sinabi ni Jane kay George na kilala na ni John ang mga leon na ito mula noong sila ay maliliit pa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa Boma kung saan sila ay malugod na tinatanggap ng nayo ng Cuba, ang parehong lugar kung saan ginugol ni na John at Jane ang kanilang kabataan. Dito pala nagtuturo ng English ang tatay ni Jane. Mukhang tuwang-tuwa ang mga taga-nayon sa kanilang pagdating. Nakasama rin ni Jane ang kanyang childhood friend na si Wasimbo. Sa gabing iyon, nagtipon sila sa paligid ng isang bonfire at ibinahagi ni Jane ang nakaraan ni John kay George. Ikinwento niya kung paano umangkop si John sa buhay sa kagubatan at naging malakas. Ayon kay Jane, mahal na mahal siya ng ina ni John na si Kala, samantalang ang kapatid niyang unggoy na si Akut ay tinatrato siya ng may kabaitan at paggalang. Inihayag din niya kung gaano kakaiba ang kanilang unang pagkikita sa kagubatan. Sa ibang lugar, nalaman ni Leon at ng kanyang mga tauhan ang kinaroroonan ni John at sumakay sila ng steamship patungo sa kanilang lokasyon. Inatake nila ang nayo ng Cuba sa kalagitnaan ng gabi, tinutukan ng baril ang pinuno at inutusan siyang lumuhod. Gayunpaman, tumanggi ang huli,
na sinasabing ang pinuno ay hindi kailanman lumuluhod. Dahil dito, walang awang pinagbabaril siya ni Leon hanggang sa mamatay. Nakipaglaban si John sa ilan sa mga tauhan ni Leon, ngunit sa huli ay nahuli siya ng napakaraming mga gwardya. Matapos siyang talian, dinala siya sa kanilang steamship kasama ang ilan pang mga taga-nayon kasama sina Jane at Wasimbo. Bago makarating sa barko, si George ay namagitan sa pamamagitan ng pagpapaputok patungo sa mga kaaway. Nagawa niyang iligtas si John, ngunit nagawang makaalis ni Leon at ang kanyang mga tauhan kasama si Jane at ang mga bihag nila. Kinaumagahan, nahihiya si John sa pagkawasak na dulot ng mga naghahanap sa kanya. Sa paniniwalang ang mga masasamang tao ay patungo sa bundok ng Boma, si John, kasama ang ilang taga-nayon, ay gumawa ng isang shortcut na ruta na dadalhin sila bago ang barko ni Leon. Ang ating bayani ay nagpasya na maging Tarzan persona muli. Pagkatapos nito, hindi nag-aksaya ng oras ang grupo at tinahak ang daan patungo sa kagubatan. Sa panahong ito, nagpupumilit si George na makasabay sa bagong gang. Pagdating sa isang bangin, tinanong ni George si John tungkol sa kung paano niya pinaplano na makarating sa umaandar na tren, kung saan sumagot si John gamit ang gravity. Pagkatapos, tumalon siya at ang kanyang mga kasama sa bangin. Nagdadalawang isip si George ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Samantala, sa bapor, sinabi ni Jane kay Leon na sila ay nasa Congo sa pamamagitan ng maharlikang imbitasyon. Laking gulat niya nang ihayag ni Leon na siya ang nag-orkestra ng imbitasyon upang mahuli niya si Tarzan at may hatid siya sa mabongga. Nang maglaon, pinalaya si Jane sa kanyang mga pagkakatali at dinala sa kwarto ni Leon para sa hapunan. Sa daan, nadaanan niya si Wasimbo na nakakulong sa ibabaw ng tubig. Binyantaan siya ng isang gwardya na lulunurin siya kapag sumubok siya ng anumang katangahan. Habang kumakain, ibinahagi ni Leon ang kanyang nais na maging isang gobernador general sa pamamagitan ng pagligtas sa kanyang hari mula sa pagkabagsak. Bumalik sa kagubatan, kinarga ni John si George sa kanyang likod at ang koponan ay umindayog mula sa mga baging ng napakabilis. Dumating sila sa umaandar na tren na naghahatid ng mga sundalong Belgian at inaalipin ang mga Congolese. Lalong lang nadagdagan ang galit ni John at bilang isang resulta, pinabagsak niya ang mga sundalo. Sa sandaling iyon, pumasok ang pinuno ng sundalo, ngunit pinaalis siya ni John sa tren sa ilang segundo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang engineer ang dinala sa kanila na nanumpa na gumagawa lamang siya ng tulay para sa hukbo ni Leon. Nalilito, nagtanong si John ng higit pang mga detalye. Bilang tugon, sinabi sa kanya ng engineer ang tungkol sa plano ni Leon na sakupin ang Congo na pinahintulutan ni Leopold. Ayon sa kanya, nagtatayo si Leon ng mga kuta sa buong rehiyon na pinag-uugnay ng riles at paglalakbay sa ilog. Inaasahan nila ang isang hukbo ng 20,000 mersenaryo na malapit nang dumating. Sa pagkabangkarote ni Leopold, kailangan ni Leon ang mga diamante ng Opar upang mabayaran ang hukbo. Kinabukasan, pinaplano ni John at George ang kanilang mga susunod na galaw. Sa pagkalap ng kinakailangang patunay upang ilantad si Leopold, sina John at George ay iniwan ang patunay sa mga mandirigmang Kuba na hinihiling sa kanila na ihatid ito kay Boma. Pagkatapos ay naglakad silang dalawa, nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa teritoryo ng Mangani. Sa kanilang paglalakbay, iniisip ni George kung paano nakakausap ni John ang mga hayop. Ilang sandali pa, nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ito. Isang grupo ng mga ostrich ang dumaan sa kanila at ang isa sa kanila ay nagsasabi kay George na manatiling handa. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating sila sa rehiyon ng Mangani kung saan nakaharap sila ng isang grupo ng mga gorilla. Ipinaliwanag ni John kung paano gagana ang mga bagay. Sinabi niya na si Akut, na dati niyang kapatid, ay itinuturing na siya ngayon bilang isang deserter. Hiniling niya kay George na huwag makialam sa anumang mangyayari. Kasunod nito, isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ni John at Akut, kung saan si Akut ay mabilis na nagtagumpay sa kanya sa loob ng ilang minuto. Paglapit niya kay George, inutusan siya ni John na lumuhod. Habang sumunod si George, umalis si Akut at ang iba pang mga gorilla, hinahayaan silang mabuhay. Ngunit ngayon, nagkaroon ng masakit na kagat si John sa kanyang likod, kaya kailangang gumamit ni George ng mga langgam para tahiin ang sugat. Pagkatapos ay nagpasya ang dalawa na magpahinga sa parehong lugar ng ilang sandali. Habang nakaupo sa tabi ng apoy, ipinagtapat ni George kay John ang tungkol sa kanyang nakaraan, na isiniwalat na siya mismo ay isang mersenaryo.
Inamin niya na nakikibahagi siya sa maraming bagay na hindi niya ipinagmamalaki, at sa kaibuturan niya, natatakot siya na baka hindi siya naiiba sa mga Belgian na yon. Kinaumagahan, sa barko, si Jane ay sumisigaw ng isang bagay kay Wasimbo sa kanyang sariling wika. Pinagalitan ito ng mga gwardya na nag-udyok sa kanila na ihulog ang hawla sa tubig. Sa kabutihang palad, tumalon din si Jane sa tubig at pinalaya si Wasimbo. Lumalangoy sila sa dalampasigan at tumakas sa gubat. Inutusan ni Jane si Wasimbo na pumunta sa iba pang mga tribo dahil alam niyang hahabulin siya ng mga tauhan ni Leon. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya sa rehiyon ng Mangani kung saan nakatagpo siya ng isang grupo ng mga gorilla. Agad siyang lumuhad at yumuko bilang pagsuko. Maya-maya, dumating si Leon kasama ang kanyang mga tauhan. Maingat na nilapitan ni Leon si Jane at hiniling na sumama sa kanya. Pumayag siya sa kondisyon na hindi nila sasaktan ang mga unggoy. Ngunit habang dahan-dahan silang naglalakad pabalik, nagpaputok ang mga tauhan ni Leon na ikinamatay ng ilang gorilla. Narinig ni John ang mga putok ng baril at ang sumisigaw na boses ni Jane mula sa malayo. Bilang resulta, agad siyang umindayog hanggang doon pagdating sa tamang oras upang iligtas ang kanyang kapatid na unggoy mula sa isang bala ng Belgian. Sa gitna ng labanan, nagtagumpay si Leon at ang kanyang kapatid na unggoy na tumakas, na kinuha pa rin si Jane bilang kanilang prenda. Pumunta sila sa tribo ng Mabonga. Sa kabilang banda, si George ay gumigala sa kagubatan, sinusubukang hanapin si John. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback na nagpapaliwanag kung bakit determinado si Mabonga na makuha si Tarzan. Ilang taon na ang nakalilipas, hindi sinasadyang pinatay ng anak ni Mabonga ang kinakapatid na ina ni John, si Kala, habang nangangaso sa teritoryo ng Mangani. Bilang pagganti, brutal na pinatay ni John ang anak ni Mabonga. Habang hawak ni John ang isang naghihingalong Kala sa kanyang mga bisig, ibinalik ng mga tao ni Mabonga ang katawan ng kanyang anak. Sa kasalukuyan, sinusundan ni John si Leon at ang kanyang mga tauhan sa teritoryo ni Mabonga kung saan siya ay binati ng buong tribo. Sinusubukan niyang ayusin ang mga bagay-bagay kay Mabonga, ngunit ang huli ay hindi handang makarinig ng anuman. Isang one-on-one na paghaharap ang naganap sa pagitan nina John at Mabonga. Di nagtagal, nagawang makakuha ng kalamangan ni John, hawak si Mabonga bilang bihag, na nag-udyok sa buong tribo na palibutan siya. Gayunpaman, hindi nag-iisa si John dahil nagpakita si Akot kasama ang ilang mga gorilla sa likod niya. Ilang sandali pa, dumating din si George at binigyang liwanag si Mabonga tungkol sa masamang plano ni Leon. Iginiit niya na si Leon ang aktwal nilang kaaway at hindi si John dahil balak ni Leon na lipulin ang buong tribo ni Mabonga upang makuha ang lupain. Ang paghahayag na ito ay nakumbinsi si Mabonga na pagkatapos ay umatras. Sa kabilang banda, dinala ni Leon si Jane at ang mga diamante sa Boma kung saan papalapit ang mersenaryong hukbo sa baybayin. Narating din nina John at George ang lugar at napagtanto na hindi nila matatalo ang napakaraming bilang ng mga mersenaryo ng direkta. Bilang resulta, may naisip si John. Nagpadala siya ng stampede ng wildebeest sa buong bayan na tumatakbo sa mga tauhan ni Leon at winasak ang lambak. Sa gitna ng kaguluhang ito, dumarating din ang mga mandirigmang Kuba sakay ng tren at pinalaya ang kanilang mga bihag na taga-nayon. Naramdaman ang napipintong panganib, inutusan ni Leon ang kanyang mga tauhan na ipadala ang mga diamante sa bapor. Sinusubukan din niyang kaladkarin si Jane, ngunit huli na ang lahat kaya tuluyan na siyang iniwan. Samantala, si John ay tumatakbo kasama ang stampede, tumalon sa ibabaw ng isang kalabaw, at umindayog sa daungan, inaatake ang ilang armadong lalaki. Hindi nagtagal ay nailigtas niya si Jane bago hinabol si Leon. Nakasakay na si Leon sa kanyang steamship, naghahanda na ihatid ang mga brilyante sa kanyang tiwaling financier, na si Mr. Fromm, kasama ang mga mersenaryo. Pansamantala, nakatagpo si George ng isang vintage machine gun na ginagamit niya para sirain ang steamship na naging sanhi ng paglubog nito. Sa sandaling iyon, umakyat si John sa lumulubog na barko upang harapin si Leon. Sa kanilang matinding pagpupunyagi, sinakal ni Leon si John gamit ang kanyang rosaryo at itinali sa barko. Sa kabila nito, lumaban si John sa pamamagitan ng pagkulong kay Leon sa pagitan ng kanyang mga binti at pagdiin hanggang sa matanggal ang mga butil sa kanyang leeg. Pagkatapos ay ginamit niya ang tunog ng isang tawag sa pagsasama upang ipatawag ang mga buwaya at iniwan si Leon sa mga buwaya. Nakatakas si John sa barko bago ito sumabog.
Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang asawa at hinalikan siya habang nagsasaya ang mga taga-nayon. Kasunod ng mga pangyayaring ito, bumalik si George sa London at nagbigay ng isang bukas na liham sa punong ministro na inilalantad ang pang-aalipin at pagmamaltrato ng mga taong Congolese. Makalipas ang isang taon, lumipat sina John at Jane sa Africa kung saan tinatanggap nila ang kanilang unang anak. Nagtatapos ang pelikula sa pagindayog ni Tarzan sa mga puno kasama ang kanyang pamilya ng unggoy. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.